Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Unang-una po sa lahat, gusto po munang batiin si Sister Virgie and Sister Angeline. Maraming salamat po sa inyo. Kung gusto niyo pong suportahan yung ating channel, pwede po kayong mag-join dito sa ating YouTube community. Now, salamat rin kay Mary Grace sa super thanks. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, ngayon po itutuloy po natin yung ating series. Ito na po yung pang-anim nating na devotions patungkol sa the power of humility. The humblest is the greatest. Ito po ay principle ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ang siyang nagpapakumbaba, ang siyang pinakamagiging dakila. Ang daan patungo sa taas ay paibaba, pababa. The way up is down. Now, ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 5 verse 5 through 6. Ang sabi po rito, "In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time." Babasahin ko po sa Tagalog, pakinggan po nating mabuti mga kapatid. "Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matatanda." Yung context po nito, mga kabataan sa church. Magpasakop kayo sa leaders ng church. Pero ito po ay applicable din sa mga anak. Magpasakop sa mga magulang. Lalo na kung ang payo ng magulang ay tama naman, pakinggan natin, no? At marami na silang na-experience sa buhay. Papunta ka pala, pabalik na sila, no? Ang dami na nilang wisdom na dapat nating pakinggan. At pag pinakinggan natin sila, talagang magiging maayos yung ating buhay. So sabi dito, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan, sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Sa pagpalain po ng Panginoon ng kanyang mga salita. Now, ang una po nating katuruan ngayong umaga, God opposes the proud. Recently, marami mga nag-bar exams. Gusto ko sanang batiin muna lahat ng mga nag-bar exams. Kaway-kaway muna dyan. Now, sabi po dito, God opposes the proud. Sa lahat ng mga nakilala ko na mga nagba-bar exam, sila yung pinaka-humble sa lahat kasi sobrang hirap ng exam. Anyway, one of the questions doon, merong tatlong journalist, they were exposing criminality. Now, nakatanggap sila ng death threat. Yung una, sabi ron sa yung death threat na tanggap nila, papatayin sila. Yung isa 1:00, yung isa 3:00. At yun nga yung nangyari. Yung unang journalist, pinatay ng 1:00, sinaksak ng 1:00. Tapos yung pangalawang journalist, pinagbabaril siya ng 3:00. Tapos yung pangatlo naman, ang death threat sa kanya 7:00. So itong tao na to pumunta ng simbahan 7:00. Hopefully hindi siya mapapatay. Pero doon sa simbahan may bumulong sa kanya, "The Lord will not protect you." Nandun sa simbahan, "The Lord will not protect you." And naisip ko, nga, totoo yun. The Lord will not protect you if you are proud. Kapag hambog ka, mayabang ka, sinong pro-protekta sa'yo? In fact, tingnan nyo dito sa talata natin. Sabi dito, God opposes the proud. If God opposes someone, who will protect that person? No one. Kaya po si Nebuchadnezzar, kung isipin nyo, balik tayo kay Nebuchadnezzar, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa panahon natin ngayon, siya yung presidente ng United States of America, or parang superpower kasi yung Babylon during that time. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng bodyguards nasa kanya. Lahat ng protection nasa kanya. Pero nung nagmayabang siya, sabi niya, "Ako nagtatag nitong kaharian na ito sa pamamagitan ng aking lakas na itatag ito." Anong nangyari sa kanya? At that point in time, talagang kinalaban siya ng Diyos at ibinaba siya ng Diyos. Nabaliw si Nebuchadnezzar at kumakain na lang siya ng damo. Who will protect you if God is opposing you? Kaya nakakatakot po mga kapatid kapag tayo ay hambog at nagmamataas. Kasi sinong magproprotekta sa atin kung ang kalaban natin mismo ang Diyos? Sabi dito, God opposes the proud. Kaya pag binasa natin yung konteksto nito,
pag may gumagabay sa atin, mga matatanda ng iglesia, mga leaders ng church, o mga magulang natin, na mga makadiyos, tama naman yung sinasabi nila. If you are proud, you're not listening to them. Remember this, God is opposing you. So, pangalawang katuraan naman natin, yung kabaligtaran naman doon. Sabi rito, God shows favor to the humble. Kung ikaw ay proud na tao, mayabang na tao, hindi nakikinig sa mga tao sa paligid mo na tama na may sinasabi sa'yo, kalaban mo ang Diyos. Pero, kapag ikaw naman ay humble, marunong ka magpakumbaba, marunong ka makinig, pinapakinggan mo yung mga advice ng mga tao sa'yo, pinapakinggan mo yung magulang mo, sumusunod ka sa magagandang payo ng parents mo. Sabi rito, but God shows favor to the humble. This time, kakampi mo naman ang Diyos. At pag kakampi mo ang Diyos, tanong, sino naman ang magiging kalaban mo na magwawagi sa'yo if God is for you? So, God shows favor to the humble. Pag sinabing pabor, isipin nyo parang parang ulap na hitik ng pabor. Tapos ibinuhos sa'yo ng Diyos. Kung ikaw ay pinaboran ng Diyos, sinong makakapagsumpa sa'yo? Sinong makakapagpabagsak sa'yo? No one. Kung ikaw naman ay proud, sinong makakapigil sa'yo when God opposes you? So napakaganda po ng verse na ito, no? God opposes the proud, and number 2, God shows favor to the humble. And number 3 po, God exalts the humble in due time. Sabi po rito sa mga sa verse 6, no? Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Alam niyo po, sa ating mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, alam na natin paano maging matagumpay. Alam na natin paano marating yung rurok ng tagumpay. Alam na natin kung paano marating yung itaas. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang magtataas sa iyo, yung Diyos. Paano ka maitataas ng Diyos? Pag ikaw ay mapagpakumbaba. Sabi po rito, humble yourselves. Magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ibig sabihin nun, God is in control. He controls everything. Walang nangyayari sa mundo na hindi dumadaan sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Pag nagpakumbaba ka sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Pero ang nagpapakataas, ibababa ng Diyos, at ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Tanong, are you humble? Tayo ba ay mga humble? Tayo ba ay mga mabababa ang loob? Kung mabababa ang loob natin, tayong laging learner, lagi tayong teachable. Isa pong marka kasi ng pagiging humble, teachable eh. Yung andali mong turuan. Yung marka naman ng kayabangan, yun yung may sinasabi sa yung maganda, ayaw mong pakinggan. May tagtuturo sa iyo, ayaw mo ng teacher kasi feeling mo magaling ka na. Yung humble naman, pag may narinig kang wisdom, attracted ka doon, gusto mong mapakinggan. Bukas na bukas yung tenga mo, bukas na bukas yung puso mo na pakinggan yung wisdom, words of wisdom, knowledge, information from the Lord, mga advice ng mga godly people, guide ng Panginoon. So sabi rito, God exalts the humble in due time. It's just a matter of time. God will lift you up kung tayo po ay mababa ang loob. At teachable tayo, marunong tayong makinig, marunong tayong sumunod sa payo ng mga nakakatanda sa iglesia, mga godly people, mga leaders ng church, maging sa mga magulang natin, or godly friends. So tandaan po natin to, God exalts the humble in due time. Simple lang po yung principle sa Bible. The way up is down. Gusto mong mapunta dun sa taas, ang daan dyan pababa. Ibig sabihin nun, magpakababa ka, magpaka-humble ka, and God will lift you up. Yan po ay pangako ng salita ng Diyos. Now, bilang application po sa mga talata natin, sa verse natin na ito, number 1, clothe yourself with humility. Damitan natin yung ating sarili ng pagpapakumbaba. Ang ganda ng verse, basahin po natin, all of you, clothe yourselves with humility. Ang idadamit daw natin sa ating mga sarili ay pagpapakumbaba. Now, ito po ay countercultural. Kasi kung isipin nyo, teka, parang lahat yata ng tao sa mundo, they're clothing themselves with, yung mga bagay na tatanggap sila ng praises, no? We clothe ourselves with pride. Kaya nga, nilalagyan natin yung sarili natin ng mga ginto, diamante, mamahaling relo, mamahaling damit, mamahaling sapatos, because we clothe ourselves with something that honors us. Pero ito po,
Hindi pagmamayabang yung idadamit natin sa ating mga sarili. Ang idadamit daw natin sa ating mga sarili ay pagpapakumbaba. Ang ganda po ng sinasabi rito, isuot ninyo ang kapakumbabaan. Pwede palang idamit yung humility, no? Kahit na malayo narating mo sa buhay, kahit na sobrang yaman mo, sobrang unlad mo, sobrang successful mo, sobrang talino mo, kinikilala ka ng mga tao, talagang nakatingala sa yung mga tao, pero ikaw ang dinadamit mo sa sarili mo, pagpapakumbaba. No? Yan po ang itinataas lalo ng Diyos. And number 2 po, chase after the favor of God. Ang hahabulin daw natin, yung pabor ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. God shows favor to the humble. So, ang pabor ng Diyos ang hinahabol natin, hindi pabor ng tao. Madalas po kasi, yun ang gusto natin. I-impress yung mga tao sa paligid natin. Kaya kailangan itaas natin yung ating posisyon, itaas natin yung ating lifestyle, pagandahin yung ating profile sa ating mga social media accounts. Nagpupunta tayo kung saan saang parte ng mundo. Parang medyo mataas. We win. We impress people. At tratuhin tayo ng mga tao na mataas. At we win favor from we win the favor of men. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos yung nagpapakita sa atin ng pabor, ang Diyos yung nagpapala sa atin, at ginagawa ng Diyos yun kung tayo nagpapakumbaba. So we chase after the favor of God. We chase after the approval of God, not the approval of men. Hindi sa approval ng tao, kundi sa approval ng Diyos. So ang hinahabol natin, pabor ng Diyos. At kailan tayo pinapaboran ng Diyos? When we are humble. At kung tayo naman ay nagyayabang, pabor ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Sabi rito, nakakatakot po, God opposes the proud. At pag tayo po ay nagmamayabang, nagmamataas, itinataas natin yung ating sarili kaysa sa iba, ang kalaban na natin ang Diyos. Pangatlo po, commit yourself under God's mighty hand. Italaga po natin ang ating sarili sa mga kamay ng Diyos. Napakaganda po, no? Napakagandang advice ni Pedro sa kanyang sinulatan. Kayong mga kabataan, maging humble kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Maging humble kayo sa inyong mga magulang. At hayaan nyo na sa mga kamay ng Diyos, ilagak ninyo, italaga ninyo ang inyong mga sarili sa kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at hayaan nyo ang Diyos ang magtaas sa inyo. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kaya po, ang pinakamaganda nating gawin, kasi, pwede mong ilagay yung sarili mo sa isang posisyon na titingalain ka ng tao, papalakpakan ka ng tao, pero ang pinakamainam na tinuturo ng banal na kasulatan ay ilagay mo ang iyong sarili sa kamay ng makapangyarihang Diyos. At ang Diyos ang magtataas sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Commit yourself under God's mighty hand. And by the way, mga kapatid, madalas pong ginagamit ng Diyos para gabayan tayo. Madalas na ginagamit ng Diyos bilang kanyang mga kamay ay yung ating mga magulang, yung ating mga mentors, yung ating mga disciples, yung ating mga leaders sa church. Sila yung madalas na ginagamit ng Diyos para gabayan tayo patungo sa landas ng tagumpay. No? The way up is down. At ang ginagamit ng Diyos madalas, yung mga godly leaders. So commit yourself under God's mighty hand. Wag po tayong maging hambog. Magpakumbaba tayo. Pag nirebuke tayo ng ating mga magulang, sinaway tayo ng ating mga disciples or mentors, magpaka-humble po tayo. So clothe yourself with humility, chase after the favor of God, and commit yourself under God's mighty hand. Now, para po sa ating discussion, why is humility the only way to go up? Bakit yung pagpapakumbaba ang siyang tanging daan patungo sa itaas? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, I come before you in humility, knowing that you oppose the proud, but show favor to the humble. Help me to clothe myself with humility each day, seeking not my own glory, but to honor you in all that I do. I desire to chase after your favor, not for selfish gain,
but for your honor. Teach me to commit myself fully under your mighty hand, trusting that in due time, you will lift me up. Guide my steps and strengthen my heart to remain humble before you. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At yung mga 5 a.m. gising na, no? Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. At wag po nating kalimutan na i-share itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.